Hindi pa man nagtagpo ay napapikit na si Echo. At nang maramdaman niya ang marahang halik ni Rex, hindi yun basta halik. Para bang pinahinto ng mundo ang lahat para sa sandaling yun. Patapos ang ilang segundo ay kumala si Rex. Sorry, hindi ko napigilan. Huwag kang humingi ng tawad, sabay ngiti ni Echo. Dahil matagal ko na ring gustong maramdaman to. Tumawa na mahina si Rex. Akala ko ako lang. Simula nung una kitang marinig sa text mo at mga messages mo, alam kong iba ka na. Tahimik silang dalawa. Ang ilaw ng lungsod sa malayo ay parang mga bituing saksi sa isang pagmamahalang unti-unting sumisibol. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin. Sa bawat gabi bago matulog ay laging bukas ang radyo ni Rex. Habang karamihan sa mga kaedad niya ay abala sa social media, mas pinipili niyang makinig sa boses ng paborito ng DJ, si Echo. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang hatak sa kanya ng boses nito. May lambing, may lalim, at may kakaibang init na kahit sa malamig na gabi ay tila yakap siya ng mga bawat salita. Good evening, this is Echo on 98.7 Soul FM, keeping you company until midnight. Let's talk about love, loss, and moving forward. Sabay mahinang tugtog ng piano version ng Forevermore sa background. Napangiti si Rex habang nakahiga. Hawak ang cellphone at nakatingin sa kisame. Ang smooth talaga ni DJ Echo. Sana makilala ko siya minsan, bulong niya sa sarili. Madalas siyang magpadala ng mga mensahe sa estasyon. Simple lang yun, mga greetings, short advice requests, minsan kwento tungkol sa school stress or sa mga heartbreak. Pero sa dami ng listeners ay bihira siyang mabasa. Hanggang isang gabi, sa unang pagkakataon ay narinig niya ang sariling pangalan. Okay, may nag-message dito from Rex of Malabon, sabi niya. DJ Echo, paano mo malalaman kung totoo ang nararamdaman mo sa isang tao na hindi mo pa nakikita? Bahagyang natawa si Echo. Grabe tong taong na to. Malalim. Gusto ko yan. Kinalabutan si Rex. Binasa niya. Si Echo, nabasa niya. Halos mapatalon siya sa kama. Narinig niyang tumawa si Echo sa kabilang linya ng radyo. Alam mo Rex, minsan yung hindi mo nakikita, siya pa yung mas totoo. Kasi hindi mo siya minamahal dahil sa itsura. Hindi sa kung paano ka pinakilig, pinatawa o pinakalma. Minsan, boses lang ay sapat na para mahulog ka. Tahimik si Rex pero ngumingiti. Boses lang, sapat na para mahulog. Tahimik si Rex pero ngumingiti. Boses lang, sapat na para mahulog. Paulit-ulit niyang sinabi habang pinapakinggan ang pagtatapos ng programa. Pagkatapos ng show ay nag-scroll siya sa Facebook page ng 98.7 Soul FM. Nakita niya ang bagong post. Thanks for tuning in. Send your stories for DJ Echo segment, Letters of the Heart. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya pero kinuha niya ang laptop at nagsimula mag-type. Isang liham. Hindi niya binanggit ang tunay niyang pangalan. Pero isinulat niya roon ang lahat ng nararamdaman niya. Kung paano niya sinusubaybayan ang bawat boses, bawat tawa, at bawat goodnight ni DJ Echo. At sa dulo ng sulat ay nilagyan niya ng pirma. From someone who fell in love with a voice. Sa likod ng boses na inaabangan gabi-gabi,
Si Echo Mendoza, 23 years old, ay isang simpleng lalaking mahilig sa musika. Tahimik at may sariling mundo lang. Tuwing gabi, parang may magic kapag nagsisimula ang shift niya sa 98.7 Soul FM. Pagbukas ng on-air light ay nag-iiba ang pagkatao niya. Kung sa labas ay tahimik at medyo mahiyain, sa radyo siya ang nagiging buhay. Confident, witty, at charming. Ngunit sa totoo lang, minsan pagpatay na ang mic ay nagiging malungkot din siya. Ang hirap magpayo tungkol sa pag-ibig. Kung minsan, ikaw mismo hindi mo alam kung paano magmahal. Bulong niya habang nag-aayos ng playlist. Sa kalagitnaan siya ng pagbabasa ng mga sulat nang mapansin niya ang isang email mula sa Letters of the Heart segment. Subject, to the voice I fell for. Napakunuot-noo siya, pero binuksan niya ito. Tahimik niyang binasa habang may instrumental music na tumutugtog sa background. Habang papunta sa gitna ng liham, napansin niyang kakaiba ito. Hindi ito tulad ng mga karaniwang kwento ng heartbreak o unrequited love. Ang tono ng sulat, marahan, totoo, at puno ng paghangang hindi magpapanggap. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung paano ka tumatawa sa totoong buhay. Pero bawat bigkas mo ng good night, say strong, parang ako yung kausap mo. At sa bawat halakak mo, may parte ng araw ko na gumagaan. Kung ang pagmamahal ay hindi kailangan makita para maramdaman, baka ito na yon. Napahinto si Echo, parang may kumirot sa dibdib niya. Muling binasa ang huling linya. From someone who fell in love with a voice. Wow! Mahinang sabi niya. Hindi niya alam kung bakit pero gusto niyang malaman kung sino ang nagsulat. Hindi dahil sa curiosity lang, kundi dahil parang may koneksyon silang hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan bago ang shift ay tinanong niya ang producer. May record ba tayo ng email sender ng letter kahapon? Sagot ng producer, wala anonymous. Pero may IP address. Parang taga Malabon area. Bakit? Wala, curious lang, sabi ni Echo. Pero halatang may ngiti sa labi. Nung gabing yun sa live radio. Good evening, soulmates. This is DJ Echo again. And I want to dedicate tonight's show to someone special. To the one who wrote me that letter, you said you fell in love with a voice. Maybe that voice just fell for your words too. Tahimik si Echo matapos sabihin yun. Natawa siya ng marahan. Parang natakot din sa sarili niyang sinasabi. Pero sa loob-loob niya ay may kakaibang saya. Hindi niyo alam kung sino si Fan pero sa unang pagkakataon ay gusto niyang makilala hindi lang bilang DJ kundi bilang isang tao. Samantala, sa kabilang dulo ng syudad ay hawak ni Rex ang cellphone niya habang nakikinig. Nanigas siya nang marinig ang mga salitang yon. Maybe that voice just fell for your words too. Napangiti siya sabay bulong. Echo, ako yun. Sa bawat gabing dumadaan, tila mas lalong nagiging espesyal ang oras ng programa ni DJ Echo. Hindi lang dahil sa mga kanta, kundi dahil sa koneksyon di nakikita sa pagitan niya at ng taong sumulat ng lihim, si Rex. Tuwing mag-on-air si Echo, laging naroon si Rex. Naka-headphones, nakatitig sa kisame habang nakahiga, at nakikinig sa boses na bumubuo ng gabi niya. Hindi na lang siya basta listener. Isa na siyang taong umaasa na sana, balang araw, marinig niya ang pangalan niya mula sa labi ni DJ na minahal siya sa dilim. Isang araw nag-announce ang 98.7 Soul FM ng Meet and Greet Night with DJ Echo and Friends. Excited ang mga fans, lalo na si Rex. Habang nag-aayos ng simpleng poll ay napatingin siya sa salamin. Okay ka lang, Rex? Bulong niya sa sarili. Hindi mo siya kilala. Isa lang siyang DJ. Kalma ka lang.
Pero sa dibdib niya, parang may rumaragas ang kaba at kilig na sabay. Sa venue, simple lang ang setup. May stage, mic, at backdrop ng station. Paglabas ni DJ Echo, nagtilian ang mga tao. Umiti lang siya pero may halong kaba rin. Hindi niya alam kung bakit pero parang may hinahanap siyang mukha sa gitna ng crowd. Nagsimula ang event. May pa-games, pa-picture, at Q&A. Okay, sabi ni Echo. Anyone who wants to share something about how Soul FM helped them, you can come up. Tumayo si Rex. Halos mabingi siya sa sariling tibok ng puso. Pagharap niya sa stage ay napansin ni Echo ang mukha niya. Simple lang, pero may lalim sa mga mata. Hindi niya pa alam kung bakit pero parang may pamilyar. Hi DJ Echo, sabi ni Rex nakangiti. Hi, what's your name? Tanong ni Echo habang nakatingin. Rex. Tahimik sa dali si Echo. Rex. Parang narinig na niya ang pangalan na yan. Hindi. Posibleng... Go ahead, Rex. Sabi niya habang nag-a-adjust ng mic. Gusto ko lang sabihin na thank you sa programa mo. Marami kang natutulungan, pati ako. Yung mga gabing ang tahimik sa bahay, boses mo lang kasama ko. And if you remember the letter that I said that I fell in love with a voice at napahinto si Rex. Lahat ng tao ay natahimik. Ngumiti si Rex at tinuloy. Ako po yun. Para bang huminto ang mundo ni Echo. Ramdam niya ang init sa mukha at biglang nag-iba ang hangin sa paligid. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Kababa, tuwa, o gulat. Tinakpan niya ang bibig at bahagyang natawa sa hiya. Wait lang, ikaw pala yun? Grabe ka ha. Muntik mo na akong mapaiyak nung gabing yun. Tumawa ang crowd pero sa pagitan ng tawanan ay may mga matang nagkakatinginan na puno ng kahulugan. Hindi ordinaryo yung tinginan nila. Parang tagpo ng dalawang kaluluwang matagal nang naghahanap ng isa't isa. Pagkatapos ng event, habang nag-aayos si Echo ng gamit ay nilapitan siya ni Rex. Sorry kung parang biglaan yung sinabi ko kanina, sabi ni Rex. Ngumiti si Echo. Hindi. Actually, thank you. Alam mo, ang dami kong gabing iniisip kung sino ka. At ngayon, andito ka na. Tahimik silang dalawa. Tanging tugtog ng mellow background music ang naririnig. Ngunit sa pagitan ng katahimikan, may mga salitang di na kailangang sabihin. Bago umalis si Rex ay nagtanong si Echo. Rex, gusto mo bang magkape tayo minsan? Napalunok si Rex sabay ngiti. Sure, pero this time walang mic, walang studio. Tayong dalawa lang. Ngumiti si Echo. Tayong dalawa lang, sabi niya. Sabay abot ng kamay kay Rex. At sa unang pagkakataon, ang DJ at ang tagapakinig nagtagpo sa totoong mundo sa pagitan ng mga salita, ng musika, at ng di inaasahang pag-ibig. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwedeng magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! Maaga pa lang ay gising na si Rex. Hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa kaba. Ilang beses niyang pinuksan ang messenger para tingnan kung may message na si Echo. Wala pa. Pero alam niyang mamaya pa yon, after ng shift ni DJ Echo sa estasyon. Habang nasa tapat ng salamin ay ilang ulit niyang pinalitan ng t-shirt niya. Hindi naman to date, di ba? Kape lang, bulong niya sa sarili. Pero bakit parang gusto niyang magmukhang best version ng sarili niya? Sa kabilang banda, si Echo na galing sa overnight shift
Dapat diretso na siyang uuwi. Pero hindi niya maiwasang mapangiti habang nag-aayos. Coffee after show with the listener, sabi niya sa sarili. Pero alam niyang higit pa doon ang nararamdaman niya. Bago siya umalis ng booth, tinukso siya ni Carla, ang co-DJ niya. Uy, Echo, ang aga mo namang gising. May date? Ngumiti lang siya. Hindi date, kape lang, sagot niya. Pero sa loob-loob niya, sana nga date. Sa isang maliit na cafe malapit sa University Belt sila nagkita. Simple lang, kahoy na mesa, soft music, amoy ng brewed coffee, at pagpasok ni Rex, agad siyang napatingin sa gilid kung saan nakaupo si Echo. Suot nito ang simpleng black hoodie at cap, pero kahit ganoon ay halatang may dating pa rin. Hey, bati ni Rex habang papalapit. Uy, sagot ni Echo sabay ngiti. Akala ko malilate ka. Hindi ako pwede malate sa'yo, sagot ni Rex sabay tawa. Pero halatang may halong kaba. Habang mainit pa ang kape nila ay nagkaroon sila ng mga sandaling tahimik lang. Hindi awkward stage kundi komportableng katahimikan. Yung tipong kahit walang sinasabi ay parang may sinasabi ka na rin. Alam mo, sabi ni Echo, iba yung feeling ngayon. Usually, ako lang yung nagsasalita on air. Pero ngayon parang mas gusto kong makinig lang. Napangiti si Rex. Anong gusto mong marinig? Lahat. Ang kwento mo, mga pangarap, pati yung mga hindi mo sinasabi sa letter mo. At nagkwentuhan sila tungkol sa college life ni Rex, sa paborito niyang banda, at kung paano siya nahulog sa boses ni Echo. At si Echo, di maiwasang matawa sa mga simpleng bagay na sinasabi ni Rex. Pero sa bawat tawa ay may halong paghanga ito. May kakaibang lambing sa paraan ni Rex na magsalita. Parang bawat salita ay totoo at walang halong pagpapanggap. Lumipas ang oras at tila lumabo ang linya sa pagitan ng DJ at listener. Naging dalawang tao ang totoo lang. Nagsisimulang makilala ang isa't isa. Rex, sabi ni Echo habang naglalakad sila palabas ng cafe. Naisip mo na ba yung kung ano yung pakiramdam pag may taong laging nariyan? Kahit hindi mo naman hinihingi. Tumigil si Rex at tumingin sa kanya. Depende, sabi ni Rex. Ikaw ba yung taong yun? Hindi agad nakasakot si Echo. Tumingin lang siya kay Rex. Diretso sa mga mata nito. Parang binabasa ang laman ng puso niya. Ngumiti si Echo. Siguro nga, sabi niya. Pero ayokong madaliin. Tumango si Rex. Hindi rin ako nagmamadali. Ang mahalaga, narito tayo ngayon. Sa huling sandali bago sila maghiwalay ay naglakad sila sa sidewalk. Walang hawakan ng kamay, walang yakap. Pero sa bawat hakbang, ramdam nila ang unti-unting paglapit ng dalawang mundo na dati ay magkalayo. Isang DJ na sanay magsalita para sa lahat, at isang listener na nakikinig lang, pero natutong magmahal sa pagitan ng mga salita. Mabilis lumipas ang mga araw matapos ang unang coffee date ni Echo at Rex. Hindi man nila to aminin, pero araw-araw na silang nagchat-chat. Good morning, good night, random memes, inside jokes, at minsan, voice notes. Ang dating ng boses na naririnig lang ni Rex sa radyo, ngayon ay personal na, para sa kanyang tenga lang. Isang gabi habang nasa booth si Echo ay dumalaw si Rex. Hindi na ito bago. Sanay na ang mga crew na minsan ay may mga bumibisita kay DJ. Pero nung gabing yun ay may kakaibang lamig sa paligid. Tahimik ang hallway at tila ramdam ni Echo na may nagmamasid. Paglabas niya sa booth matapos ang show ay sinalubong siya ni Carla. Uy, Echo. Si Boss Lina gusto kang makausap. Kinabahan agad si Echo. Pagpasok niya sa opisina, nakaupo doon ang station manager at seryosong-seryoso ang mukha. Echo, palimula ng manager. Naririnig ko magandang feedback sa'yo. Lumalakas sa mga listeners mo. Lalo na yung night show mo. Salamat po, sagot niya, bahagyan nakangiti. Pero agad din bang nag-ibang tono ni Boss Lina?
Pero may reklamo ako natanggap. Po? May listener ka raw na palaging nandito. May nakakakita na parang close kayo. I don't care kung may kaibigan ka, Echo. Pero tandaan mo, we sell fantasy. Yung mga listeners, dapat feeling nila available ka. Pag nalaman nila may karelasyon ka sa labas, masisira yung image mo. Tahimik lang si Echo. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Isa lang ang sinasabi ko, dagdag ng boss. Kung ayaw mo mawala ng show, layuan mo muna yung listener na yun. Paglabas ni Echo sa opisina ay parang may bumigat sa dibdib niya. Hinila niya ang phone sa bulsa. May message si Rex. Gising ka pa ba? Miss ko na boses mo. Tinitigan lang niya yon ng matagal. Ilang beses niyang sinubukan mag-reply pero binubura niya rin bago pindutin ang send. Kinabukasan maagang pumunta si Rex sa station. May dalang kape, kagaya ng nakasanayan. Pero pagdating niya sa lobby ay pinigilan siya ng guard. Sir, bawal na raw muna pumasok ang visitors. Utos ng management. Ha? Pero regular naman ako pumupunta dito. Sagot ni Rex at halatang nagulat. Pasensya na sir. Order daw to galing kay Boss Lina. Gulong-gulo si Rex. Agad niyang tinawagan si Echo. Pero hindi ito sumagot. Nag-message siya ng sunod-sunod. Bakit di ka sumasagot? May ginawa ba akong mali? Echo, kung ayaw mo na, sabihin mo lang. Sa booth, nakating lang si Echo sa phone habang umaandar ang background music. Hindi niya mabasa ng diretso ang mga mensahe. Bawat notifikasyon, parang pako sa dibdib niya. Pag-uwi niya ng gabi ay hindi niya matiis. Tinawagan niya si Rex. Saglit lang at sinagot ito ni Rex. Halatang puno ng emosyon ng boses. Echo, anong nangyari? Tahimik si Echo. Bakit bigla kang lumayo? Rex, huminga ng malalim si Echo. Hindi sa ayaw ko pero bawal. Bawal sa amin ang may karelasyon na listener. Kailangan kong pumili. At alam kong kung pipiliin kita, mawawala lahat ng pinaghirapan ko. Ako, sagot ni Rex. Halos pabulong pero puno ng sakit. Ano ba ako sa'yo? Listener lang ba talaga? Tahimik. Tanging mga hinga lang nila ang maririnig. Rex, mahina pero totoo ang boses ni Echo. Hindi kita kayang ituring lang na listener. Pero ngayon, hindi ko rin kayang ipaglaban ka. Ilang segundo ng katahimikan. Hanggang sa marinig ni Echo ang paghinga ni Rex sa kabilang linya. Okay, sabi ni Rex halos pabulong. Kung yan ang gusto mo, pero tandaan mo Echo, hindi mo mapapipigilan ang musika ng puso mo. Kahit off-air ka na. At naputol ang tawag. Matapos ang gabing yun sa coffee shop ay hindi mapakali si Rex. Paulit-ulit niyang pinapakinggan ang voice clip ni Echo. Yung simpleng, ingat ka pa uwi, na parang may lambing na hindi na itago. Sa kabilang banda. Si Echo naman, ay nakatitig lang sa kanyang laptop habang nag-i-edit ng segment para sa radio. Pero ang isip niya, wala sa mga tunog na tinatrabaho niya. Nasa tunog ng tawa ni Rex. Kinabukasan ay nag-text si Rex. DJ Echo, free ka ba mamaya? May gusto akong ipakita. Depende. Kung kape uli yan, baka mapuyat ako. Hindi. Promise, worth it to. Dumaan si Echo sa isang maliit na rooftop cafe. Tahimik. May mga ilaw ng lungsod sa malayo. Nakaupo doon si Rex at may dalang maliit na Bluetooth speaker. Wow, romantic ha? Date ba to? Kung gusto mong tawaging date, pwede, sabay kindat ni Rex. Halatang kinakabahan pero matapang. Pinatugtog ni Rex ang isang mellow acoustic song. Hindi ito sikat pero malino ang boses ng kumakanta. Wait, ikaw to? Ikaw bang kumakanta? Yup.
Matagal ko nang ginagawa to. Pero ngayon lang ako nagkalas ng loob para iparinig sa'yo. Tahimik si Echo, tila tinamaan ng emosyon. Habang tumutugtog ay dahan-dahan siyang lumapit kay Rex. You have a beautiful voice. Parang totoo lahat ng narinig ko. Siguro kasi para sa'yo to hinanda ko. Tumigil ang hangin. Parang pati ang lungsod ay nakikinig. Si Echo, dahang-dahang umupo sa tabi ni Rex. Ramdam nilang pareho ang bilis ng tibok ng kanilang mga dibdib. Alam mo bang delikado to? DJ ako at listener ka. Wala namang bawal sa marunong magmahal, di ba? Unti-unting naglapat ang kanilang mga mata. Si Echo, pilit iniiwas pero nahihila pabalik ng titig ni Rex. Naglapit ang kanilang mga mukha. Mainit, mabagal, parang humihingi ng permiso ang bawat segundo. Hanggang sa maramdaman ni Echo ang hinga ni Rex sa labi niya. Hindi pa man nagtagpo, napapikit na si Echo. At nang maramdaman niya ang marahang halik ni Rex ay hindi yun basta halik lang. Para bang pinahinto ng mundo ang lahat para sa sandaling yun. Matapos ang ilang segundo ay kumalas si Rex. Sorry, hindi ko na napigilan. Huwag kang humingi ng tawad, sabay ngiti ni Echo. Dahil matagal ko na rin gustong maramdaman to. Tumawa si Rex ng mahina. Akala ko ako lang. Simula nung una kitang marinig sa mga messages mo at nabasa ang mga text mo ay alam kong iba ka. Tahimik silang dalawa. Ang ilaw ng lungsod sa malayo ay parang mga bituing saksi sa isang pagmamahalang unti-unting sumisibol. Sa pagitan ng musika, halik at tawa, may nabuong koneksyon na hindi nila kayang itanggi. Hindi nila alam kung saan hahantong ito, pero sigurado sila sa isa. Sa bawat tunog ng katahimikan, maririnig nila ang tibok ng isa't isa. Lumipas ang mga linggo, pero hindi nagbago ang turingan ni na Echo at Rex. Sa radyo, para silang simpleng DJ at listener. Pero sa labas ng istasyon, may mga gabing sila ay sabay kumakain, nagkwekwentuhan, at minsan ay tahimik lang na magkatabing makaupo habang pinapanood ang ilaw ng syudad. Hindi nila kailangang sabihin kung ano sila, dahil pareho naman nila totoong alam. Rex, minsan naisip ko, hanggang kailan natin to kaya itago? Hanggat kaya natin, hanggat totoo pa rin yung nararamdaman. Tahimik si Echo. Alam niyang tama si Rex. Pero alam din niyang sa mundong ginagalawan niya, ang bawat galaw, bawat salita, bawat post, ay pwedeng maging kwento sa iba. Kaya tuwing may event si Echo ay si Rex nananatili sa likod lang ng crowd. Nakatayo at tahimik na nakangiti. Sa tuwing maririnig niyang banggitin ni Echo ang salitang para sa mga loyal listeners namin, alam niyang para rin yun sa kanya. Isang gabi ay nagkita sila sa parking lot ng station. Pagod ka? Sobra, pero ngayon na nandito ka, parang gumaan naman. Hinaplos ni Rex ang buhok ni Echo sabing-sabing, kahit hindi mo ako mabanggit on air, okay lang. Basta alam kong naririnig mo rin ako. Lumapit si Echo at inilapat ang noo sa dibdib ni Rex. Wala akong kasiguraduhan sa career ko, sa future ko. Pero isa lang ang sigurado ako. Ano yun? Na ikaw ang tahimik kong kaligayahan. Nagyakap sila sa ilalim ng dilim, habang ang liwanag ng poste ay nagbibigay ng mahinang ilaw sa kanilang mga mukha. Walang mga kamera, walang audience, tanging sila lang. At ang tibok ng pusong nagsasabing kahit bawal ay totoo ito. Pagkaraan ng ilang buwan naging abala si Echo sa mga bagong proyekto. Si Rex naman ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral at pagtugtog. Madalang na silang magkita, pero sa tuwing may pagkakataon ay bumabalik sila sa rooftop cafe na naging saksi sa unang halik nila. Minsan, hindi mo kailangang ipagsigawan ng pag-ibig. Minsan, sapat nang mararamdaman mo ito kahit palihim lang. Hindi malinaw kung saan hahantong ang kwento na Echo at Rex. Baka sa huli ay maghiwalay sila.
O baka rin sa tamang panahon, maging malaya silang magmahal ng walang takot. Pero sa ngayon ay pinili nilang ituloy, tahimik at tapat. Dahil sa mundong puno ng ingay ay minsan ang tunay na pag-ibig ay naririnig lang sa pagitan ng dalawang puso. Ang pag-ibig ay hindi kailangan laging ipagsigawan. Minsan, mas nagiging totoo ito kapag pinili mong ipaglaban kahit walang kasiguraduhan. Dahil ang halaga ng pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung gaano ito kalantad, kung hindi kung gaano ito katapat. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin.